Magandang umaga sa ating lahat. Another morning of review. So medyo i-credit ko muna ang Arangkada Kapatiran, si Brad Ronnie. Gagamitin ko yung ilang video nyo para sa pag-aaral, sa review, sa commentary, at para sa yung pag-aaral. Kumbaga may malalaman ako, may matututunan ako. Although meron na akong idea from before, dun galing sa yung Yahoo groups dati ng SRB. Ano bang pangalan nun? Yun yung dating lugar ng balitaktakan eh. Doon nagbabalitaktakan ng mga SRB noon. Sa Yahoo groups na yun, na kinreate ni Brad Leo Baltasar noong 2002. So nabasa ko yung mga nangyari noon. Binasa ko yung isa-isa yun. Talagang dami yun. Mula 2002. So ito interview ni Brad Billy Laraga ng, alam ko, Delta Psi si Brad Billy sa Las Piñas eh. Delta Psi ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. So, very interesting to, no? Kasi magkukwento siya, maglalabas siya ng mga hinaing, sama ng loob. Tas yun nga, yung kwento ang tignan natin. Kasi very interesting yan, yung tungkol yan sa part of our history from 2003. So 2003 National Council, kasi sila yung mga bumuhay ulit eh. Sila Brad Billy, Brad Cocoy, sila Brad Jess Quiroga, sila Larry Peña. So umpisahan na natin Hindi ko tatapusin kasi mahaba to. Mga nasa 40 minutes yan or 45. So we'll review as much as we can, pero kasi nga sobrang haba. Intro ko pa lang 2 minutes and 50 seconds na. So game sa inyo lahat, sa buong kapatiran ng Scouts Royal Brotherhood. Maganda nga po sa lahat. Ako si Brad Billy Laraga nyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Yes, presidente ng anong taon at kailan nag-umpisa at nagtapos ang iyong panunungkulan, Brad Billy? Brad, ako na-elect ng 2003 at natapos ng 2005. Okay. Brother, hindi ka appointed. Hindi ako appointed. Ako yung pinaka-ayaw nila. Ako ayaw nila. Okay. Naku, inumpisa mo na. By the way, bilang introduction, gusto ko sabihin, nangyari sa Amerika a month ago, wala pa impact, hindi pa natapos ang isang buwan. Yung pinangako ni Carlson Tucker ng Fox News, sabi niya may pasasabugin siya. Matinding ng mga Democrats, wala namang pinasabog yan. Na maliwanag, Brad Ronnie. Maliwanag. Lahat ng mga nangyari noon, before panahon namin at hanggang ngayon. Okay, sige. No holds barred, No holds barred. Walang awatan. Anything goes. Anything goes, Brad. Yung mga bagay na gustong malaman ng kapatiran na ito, napapanahon para malaman natin ang katotohanan. Sige. Hindi na kita puputulin. Umpisan mo, pag may nakikita lang ko ng mga salita na dapat bigyan ng liwanag, papasok ako. So, Brad Billy Laraga, President ng SRB 2003. Iba yun. SRB 2003 National Council. Yes, National Council.
Sige, Brad Billy, sa iyong pagkakataon. Tinututukan kayo na napakaraming Brad. Ayan, sana hindi ka maano. Huwag ka mag-alala, considering. Brad. Ready ako sa mga yan. Okay, sige, sige. Magandang hapon sa inyo lahat. Simulan na natin yung pinakamagandang kwentuhan at usapan. Sige, sige. Ang liderato ng National Council ay nagsimula noong panahon nila Bong Pinyon. May mga succeeding na mga na umupo na hindi namin kilala. Ang tangi lang naming nakilala ay yung liderato ni Bong Pinyon. Hindi ko alam na may mga sumunod pa sa kanya kasi ang National Council ay after Bong Pinyon, hindi ko alam yung sumunod. Yung mga inabutan na namin is puro appointed na lahat. Puro appointed na lahat. Maraming Brads from Manila. Ang napalitan ko, Brad, na national president is galing sa PUP. At siya yung pinalitan ko at siya din yung nakakalaban ko ng eleksyon ng 2022 o 3. Ngayon, Brad Ronnie, napakadaming pinagdaanan ng National Council. Hindi lang ito nabuo basta-basta. Marami kaming dinaanan na mga lubak na malalaki. Sobrang lalaking lubak. Napagkasunduan ng namin ng mga Brad, especially Brad Kokoy at saka yung mga ibang Brad from Central. Kinreate namin yung 3 malalaking council. So siguro yung binabanggit niya na National Council President nun, si ano ba pangalan niya, pero sa yun nga yung sinasabi kong Yahoo Groups, siya si National Headquarters. Alam ko pangalan nung, kaso lang yun nga yung memorya ko, malilimutin na ako sa mga pangalan or kung ano man. Pero yung alaala, naalala ko siya, nasa dulo ng dila ko or nasa dulo ng thoughts ko. Hindi ko lang siya mabigkas or masabi kung exactly who, ganun, or exactly when, or exactly how. Ganun. So yun siguro siya, National Headquarters yun Pangalan niya sa Yahoo. Central, Norte, at saka South District. Ang pinakahuling na buo sa 3 na to is North District, yung kay Brad Kokoy sa Quezon City. Along the way, Utol, we can pass by our national advisor, si Carrie Lasso. In-invite niya kami sa building niya sa Cubao. Then, nakita kami lahat doon. Central, Norte, marami pang iba. That's the first time na nakaharap namin si Lord High, June Cristobal. Si Lord High, Len. Silang dalawa nandoon plus napakadaming mga alumni ng iba't ibang chapter kasi dispedida yon ni Brad June papuntang Amerika. Nilatagan namin ng baraha, o hindi na baraha, nilatagan namin ng papeles yung mga founders at with Brad Carey. And then so ano rin sila Billy, mga organized din sila, nag-organize din talaga sila that time. Biro mo, medyo yun, di ba? Yung kaharapin mo, mga founders, no? Ibig sabihin, preparado rin. Preparado sila. So, yun pa lang ang, yung umpisa, no? Yung Manila pa lang. Metro Manila. Paglatag namin na magkikreate na kami ng National Council, hindi po Brian si Brad Len. Katwiran ni Brad Len, dapat daw lahat Founder Len yun. kasama pag tinayo ang National Council. Ang abang lingkod nyo po ay nangatwiran. Sabi ko,
kung hindi namin sisimulan sa Metro Manila at mga katabing bayan ng Manila, wala po kami mapupuntahan. Kasi kailangan na namin umpisahan kasi yung aming edad ho papamilya na So anyway, kasi nung mga time na yan, may mga nagsulputan na or biglang naglabasan din ng mga dating National Council officers daw sila, president, ganun. So kung meron tayong National Council, before nila Brad Billy, before yung time nila, kung merong National Council noon, hindi nila naasikaso yung pag-gather ng database ng mga chapters sa bansa, di ba? Yun lumalabas eh. So from nagkaroon ng National Council tayo? 79? Gano'n? Or 77? 78? So ibig sabihin, yung database hindi nila naasikaso. Kaya ayun. Biro mo, 2003, Manila pa lang ang focus nila. Di ba? So, nandun ang mga ka-chapter ko nun, sila Chairman, Cyrus, si Jeng. Sila magkakasama nun. Kasi ang Alpha Epsilon hindi nawala hindi natulog sa recruitment yan eh. Talagang nung nag-active ako, may nakakamayan akong batch 99, 98, may nakakamayan ako 2000, batch 2000, batch 2000. Talagang hindi natulog ang Alpha Epsilon. Kaya nagulat nga ako nung umattend ako nung unang chapter 6, 2000. Yung unang chapter 6 na-attend ako. Gulat ako sa dami. Natuwa rin ako. Dami. Nakakamiss din yung time na yan. Yan na kami. Pero nakakalungkot isipin na hindi sila pumayag. Sa pangyayari na yon, naiwan pa kami ron. Kasi huling dumating si Brad Vick. Huli siyang dumating. Nasa baba na kami, pinakit kami ulit sa taas, akit kami. Habang nagpe-fellowship sila, nasa gilid lang kami. Ngayon, so dumating si General Vic Tumel din. Pangit mapakinggan. Hindi nagkaroon ng magandang kinahinatnan yung maganda naming intensyon. Pumasok sa mga isip namin, bakit kung kailan kami nagpaalam, saka kami hindi pinayagan. Pero, nag-a-appoint sila. So, napag-isip namin na ano gagawin natin? Alam naman maghintay lang tayo. Kung sa ikagaganda ng kapatiran, alam nyo, Brad Ronnie, gusto ko lang ipaalam sa lahat na yung National Council, kaya yung kinreate para magkita-kita tayo lahat. Magkakilala tayo lahat. Magkaroon ng mapagbuklod ang kapatiran na ito na hiwa-hiwalay at hindi magkakakilala at iba-iba ang tradisyon at iba-iba ang kaalaman. Sa pangyayari na yung Brad Ronnie, maraming tumulong na mga, sabi nila, bata daw. Mga bata. It was, siguro yung edad na 20 mahigit, bata pa nga kung ikukumpara sa edad na meron sila. Brad Ronnie, sa pangyayari na yun, so that time, ako nun, 2003, 26. Sayang hindi ko kaagad na isipang mag-active. Bakit? Kasi wala pang social media na
Kumpara nung 2010, talagang biglang dumami ang SRB kasi nga dami nagpe-pay dahil sa Facebook. So dati meron na rin silang forms of communication, yung sinasabi nilang Friendster. Dati nag-aano ako sa Yahoo Chat, pero hindi ko naisip yung SRB. Kasi nga, hirap din eh. Hirap din ako noon sa Amerika. Kasi ano ako eh, na makauwi ng Pilipinas noon. Kaya ano yung isip ko noon, yung tuliro. Nagkaroon kami ng pag-uusap ng 3 distrito na yan. Na kahit ano mangyari, ituloy natin yung national elections. Ninotify namin si Brad Curry. Pag notify namin kay Brad Curry, nagbigay kami ng respeto sa kanya na itutuloy namin ang national elections. Dumating yung oras, natuloy ang national elections. Tumakbo si Brad Terry sa banner nila Brad Curry o nung mga nakaraang opisyal. Siya yung nakakalaban ko, ang maraming bumoto, apakadami. Sa pangyayari na yon, sa magandang kinapuntahan, Brad Ronnie, nanalo ako. Landslide, lahat ng ticket ko. In fairness with Brad Terry, napakagaling na tao. Abay pa tao yun. Sadya lang Terry, ano kaya yun? Anong pangalan? Yung full name, ano? So, landslide, no? Yung ticket niya, ibig sabihin, lahat nung tumakbo para sa position, sa nakasama ni Brad, lahat sila nanalo straight. Parang kumbaga, na 8 diretso sa inidoro yung ano. Yun ang term nun, yung 8 diretso. 8 diretso sa inidoro. Ibig sabihin, lahat swak talo. Ang nanalo, lahat itong partido ni ano, puro ka-party niya. Tapos na yung panahon niya. At ako na yung pumalik. Ang pangyayari na yan, Brad Ronnie, may natanggap ako mga mensahe kay Brad Curry. Your leadership will be sour because you don't have the support of the elders. Ngayon, Ito medyo masakit yun. Di ba? Bakit, ba't sinabi yun, di ba? Na you don't have the... Pero di ba, syempre, nag-election eh. Di ba? Ibig ba sabihin nun, natalo kami, hindi kami susuportad. Parang mali yata, ano? Sa tingin nyo? Yung kaya ang ano? sabi ko, hindi ko siya tinake as a problema. Tinake ko siyang challenge. Kasi, mga utol, honestly, noong panahon na yun ng 2003, tignan nyo yung ano ni Billy, ano? Lagi siya nakatingin sa taas. Sa tingin ko kaya siya nakagano kasi talagang iniisip niya maigi. sila na lang yung matatanda eh. Lahat busy sa mga kani-kanilang mga buhay. So, Buhay. kung hindi kami gagalaw nila Brad Kokoy, nila Brad Bugan, at yung mga iba pang miyembro ng National Council that time, eh alam kong walang mangyayari. Special mention si Brad Nico Ortega. Siya yung herald ng 2000 ng National Council noong time na yon. Siya yung may tago ng lahat ng mga dokumento at ng mga history ng kung ano pa nangyari doon. Pero mga utol, hindi na alam namin kailangan namin ang tulong ng elders. Pero hindi ko siya tiningnan as problema. Kasi mga utol, nung mga time na yun eh, nagsisimula pa lang kami magpamilya ni Kokoy at saka yung mga iba pang Brad na alumni, mga college level ng Manila. Marami taga Manila eh. Tsaka Malabon, Valenzuela, yun ang marami. Yung UE,
So nabanggit na yung Manila. Yan, marami talaga dyan. Siyempre, U-Belt, di ba? Tapos yung Malabon, Caloocan. UE Caloocan yun sa Letre ba yun? Ay, hindi. Malapit sa Sangandaan yun, sa Caloocan. So, sa tapat nun, nandun yung Epsilon chapter. Epsilon community. Sila Brad Tute, sila Brad kapatid ni Brad Bune, basta magkapatid yun, si Brad Bune Apo, yung kapatid niya SRB, batch 89 yun. UE Malabon. And Hindi, UE ano yung Caloocan. Sila sa 2003, sila Brad J. Sugapong. Sila Ron. Yan, si Ron, yung gumagawa ng seal sa SRB Inc. Hello sa inyo, Kamanaba. Brad Danlord. utol, as time passed by, naging matagumpay. Nung maging matagumpay na Brad Ronnie, lumabas na si Brad John Cristobal at nag-congratulate. Congratulations, Brad Billy. Nag-message siya sa akin. Meron ako mga papeles yan. At tapos utol, bakit ako lumabas ngayon? Kaya ako lumabas ngayon. Kaya ako lumabas ngayon, hindi ko na matiis kung ginagawa ng ibang mga matatandang Brad. Kuno. Ngayon tol, hindi ko papayagan na lapastanganin ng mga talipandas na yan. Yung pinaghirapan nating lahat, may pabilabid fraternity pag sinasabi. Paano magiging bilabid fraternity pag graduate ata o hindi nakagraduate ng high school ang lintik na yun bigla na wala. O tapos ngayon may pabilabid pa siya. Brad, pasensya na pero nakakasama ng loob ang ginagawa ng mga tao na dapat inaasahan ng National Council o ng SRD na siyang tutulong nito. Tutulong dito para mas mapaganda. Bagkos ang nangyari, naninisi pa. Diba? Imbis na tulong. So yung kanina, brief history din ng yun nga, yung sa panahon nila 2003 to 2005 naging presidente siya ng National Council. So ngayon ang usapan na yung nangyayari ngayon sa sitwasyon ng National Council na merong mga sabihin natin pumapapel. Definitely not SRB kasi ang SRB focused, registered na kami, focus na kami. Kumbaga tapos na nga yung sinasabi ko ng bangayan, di ba? Tapos na. Kumbaga may konting kilitian na lang na nangyayari. Ako minsan, nagpo-post ako minsan na indirect, pero it's about mga current situation. Kasi syempre paminsan-minsan sumisilip pa. Kagaya ngayon, bigla ako napasilip sa Arangkada Kapatiran. Tagal ko nang di nakakapakinig dyan Pero kasi nga nung biglang lumabas sa wall ko, sa YouTube ko, kumbaga, without me na hindi ko naman siya sinearch, basta nakita ko lang. Kahapon, nasa trabaho ko. Ang nakita ko kahapon yung kay Brad Aye. Bagong-bago ba yun? Hindi, parang, ewan ko kailan yun, yung kay Brad Aye. Nagsalita rin si Brad Aye. So, pinakinggan ko yung kahapon habang dinownload ko. Dinownload ko siya para kahit naka-offline ako, pwede ko siyang pakinggan habang nagde-deliver ako, habang nasa delivery ako. So, ayun nga, sabi ko ba, parang nagkakagulo sila.
Dati kasi ang National Council tsaka Council of Elders ang medyo laging nung na-register na kami, wala na. Talagang focus na kami. 90% all of our senses pinokus na namin sa aming SRB Incorporated sa lahat ng gawain. Ayun. Na gumanda ang National Council. Kasarap, alam mo, sa totoo lang, Bradoni, medyo nadadala na ako sa chapter nila Alpha Delta. Doon sa Utol-Ronnie, doon sa nangyari sa San Pablo na meeting na malaki, na pinagkasunduan ng iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga brand, kung saan pa silang galing na lupalo, para mapag-usapan lang yan tungkol sa SEC registration na yan. Nakakahiyamang sabihin. Pero yung dalawang chartered nandun, at sila mismo ang nag-represent sa ating mother chapter para sa kung ano ang mapag-uusapan at mapag-aagrihan. Brad Ronnie, pumirma sila ron sa dokumento at papeles na yun. Ngayon, eto na, dumating na yung problema. Kung ano-ano na sinasabi nung cartoon character. Akala ko, CM, cartoon character pala eh. Diba? Ayun yung post ko kagabi. Ang bigat, Brad Ronnie, alam mo sa totoo lang. Akala ko pag matanda, mayroong isa salita eh. Pero Brad Ronnie, bigat ng ginawa nila. Pinadala nila yung dalawang tao roon, chartered. Ni-represent yung mother chapter para akala ko tatayuan nila. Nung una, akala ko na sumama loob ko kasi akala ko binaliwala nila yung dalawa na ang taas ng tingin ko dun eh. Yung dalawang chartered na yon, taas tingin ko ron. Kasi kung sasama makikita yung mga yun ng mga events. Pero sa pangyayari, nung nangyari ng February, pinanghinahanap na loob na bakit parang pinagkalulo nila itong dalawang chartered member na to na makipagkasundo sa amin o makipagdialogo sa amin. Tapos bigla sila maglalabas ng statement na eto na naman yung SRB Philippines, Brad Ronnie. Paglabas ng SRB Philippines, alam nyo ba kung ano history ng SRB Philippines? Para sa kaalaman ng buong kapatiran. Nabalitaan nyo ba yan, Utol Ronnie, nung binabanggit nung presidente nila na tinayo yan noong 2016? Brad, nung tinayo nila yan ng 2016 yan, ang lakas ng impact niya. Ang bigat ng ginawa niyang SRB Philippines. Ginawa nila sa convention. So yan, naikwento sa akin yun ng nila Tupac, nila Brad Ting Panting ng Tawi-Tawi. Hindi pa lumilipat sa kabila si Brad Ting na nagulat niya ako napunta sa kabila. Nasa Mindoro. Ito si Brad Ting eh. Okay lang naman. No problem. Ganyan lang naman tayo sa SRB. Lipat-lipat. Pero matagal namin nakasama yan si Brad Ting. Masipag din umatin sa service. Sipag din sa gathering. Mga inuman. Marami rin nakilala sa inuman. Pero masipag din sa service yan si Brad Ting. Marami din kami pinagsamahan yan. So ito, let's hear it from mismo sa kanila. Nung convention, Brad Ronnie, third national convention ata yun eh. San Pablo, third national convention. Ang interim president, naglatag ng Red Book. Hindi namin alam yung SRB Philippines. Ang alam namin, National Council yung convention na pinuntahan namin. So yung Red Book na sinasabi niya, membership book record ng registered name. So SRB Philippines,
registered ano yun. Kumbaga, doon ilalagay yung mga pangalan ng member. So kung sino mga nakapirma doon, SRB Philippines yan nakarehistro. Marirehistro sila ron. Either nakarehistro or irerehistro. Lahat ng mga naka-attend nito, Brad Ronnie, alam lahat ang katotohanan nito. Ang katotohanan, Brad Ronnie, hindi maitatago. Dahil buhay na mga saksi yung mga umattend ng convention. Ang SRB Philippines, headed ng interim president ng National Council, si Bong Darwan umattend din yata. Pinapirma lahat ng attendees na hindi sinasabi kung ano yung membership logbook na yun. Sinunog nila lahat ng mga umattend ng convention na yun. Hindi nila sinabihan kung para sa... Siyempre yung mga brad natin, pipirma yun. Membership, ano yun, membership logbook yun. Yun nga nakakala nila ng National Council. Kaya na magkabukuhan na utol, nagkabukuhan na. Doon mismo sa plenaryo. Kinwestiyon namin yung logbook na pula na yun. Kasi walang itini-turn over na membership logbook sa National Council na interim. Kasi interim lang yun eh. So hindi nila pag na National Council yung membership logbook na yun. So naging question sa amin kung ano yung membership logbook na pinapipirma. Nung kinwestiyon na nga namin, we found out na yung mga brad ginawa nilang mga bopol, ginawa nilang mga enghot. Pinapirma nila sa logbook ng hindi National Council ng SRB Philippines pala. Yan yung unang strike ng SRB Philippines. Ewan ko tol kung katanggap-tanggap sa'yo, Brad Ronnie, ikaw, papirmahin kita doon sa logbook na yun na ang pinunta mo National Council. Yung pala yung logbook na pinipirma mo, hindi sa National Council. Ano mararamdaman mo, utol? Siyempre, parang naisana ko. Di ba, sa salita natin. Parang gano'n. Okay, no? So, 32 minutes na tayo. Tutuloy ko pa ba ito sa susunod? Ang haba pa eh. 22 minutes pa lang. Meron pang 37 minutes eh. Pero wag na natin ituloy siguro. Okay na siguro yun. Ano lang, magkaroon lang tayo ng ideya. So, ito ay nangyari 3 months ago, ang interview, with 189 views. Untitled, Brad Billy Laraga's Commitment to SRB and his version of R. Walang description. Wala rin comments. Babasa sana tayo ng comments. Wala eh. 0 comments. So, mag-comment kaya ako. Ano kaya may ko-comment ko? So, final thoughts. Labas ang SRB Inc. dyan. Ano? Kumbaga, I think hindi na rin ako ganong nag-active sa SRB Inc. ngayon. 9 months ako nawala. Or 8 months, mga ganon. Hindi ako sumisilip sa mga group chat. Pero hindi ako tinatanggal sa group chat. Yun ang pinagtataka ko. Anyway, syempre, siguro alam din nila Brad India na neto sa Brad Vlog. Hayaan natin magpahinga. Hindi, pero kasi busy ako eh. Inaayos ko yung papeles ng aking family. Gusto ko na kasi sila makasama. Ang tagal na eh. Nagkaroon ako ng pagkakamali sa pag-asikaso ng papel. Online na pala dapat. Ang akala namin pwede pa yung by mail. Yung pala, inaantay din kami sa online. Kami naman, nag-aantay din ng kung anong gagawin namin susunod. Na magpadala sila ng mail. Takal, dumadating, 2 taon. 2 years ba o 3 years? 4 years pa nga. 4 years to 5 years pa yata. So, ang laki na nasayang. Ang laki ng panghinayang ko sa oras na sabi ko dapat pala itong online inano ko.
Kasi inaano ko baka madoble kasi nga nagpadala kami ng papeles. Ayun. So yun nga mga kapatid, busy lang ako. Tapos hindi ako makatulong ngayon dahil yun nga, pinaglalaanan ko yung sa family. Tapos ako ngayon sa trabaho, nagbawas ako ng araw kasi medyo humina na ang delivery dahil sa Uber at saka sa DoorDash. Marami ng iba pang delivery app na nakaapekto sa trabaho ko. Although okay pa rin naman. Medyo sumasakto-sakto. Nakakaipon naman kahit pa paano, konti-konti. Pero hindi kagaya nung pandemic times. Ang lakas ng kita ko. So anyway, yun nga, sa final thoughts na. Siguro hindi ko nalalagyan ng part 2 to. Panoorin nyo na lang, di ba? Parang kada kapatiran lang naman yan. Public na yan Public knowledge na. Pwede nyo nang i-search. So anyway, magte-thank you ulit ako sa Arangkada Kapatiran. Nagkaroon ako ng content. Ito kasi libangan ko ngayon. So yun ang nangyayari sa kanila, no? Gusto ko pa i-review yung yung president ng SRB Philippines tsaka yung presidente ngayon ng National Council, si Aye. Yan yung napanood ko kahapon. Napakinggan pala. Okay, so kayo na bahala. Brad Vlog Alpha Epsilon, lagi kayong mag-iingat sa anumang oras. Lagi kayong magdadasal o mananalangin, ano man ang inyong relihiyon, or kung wala, mag-ingat kayo parati. Okay?